Araw po, ako po si Sheikh Alexander Pichay Reyes, ng estudyante ng grade 6 Lacson sa PETA ng Araling Panlipunan. I-interview natin ang mga senior citizen upang magtanong ng panahon ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Okay. Ano ang mga suliraning kinaharap ng mga pangulo ng ikatlong Republika? Ang kinaharap natin na suliranin nila ay paano bumangon ang ating bansa pagkatapos ng digmaan pandemya. Kung paano natin ayos ang ating bayan, mga ekonomiya natin, hindi pa na nangyari. Ayun. Ano pa? Ano ang mga naging buhay nyo noong mga panahon ito? Yung panahon ng buhay, medyo mahirap ang buhay na kasi galing tayo sa digmaan. Kaya wala tayong makain na. Hirap ang buhay. Kaya gumawa sila ang mga naging presidente, gumawa sila ng paraan para maayos natin ang bansang Pilipinas. Hinarap ang mga pamahalaan ng problema sa katiwalaan at korupsyon ng panahon ito. Gumawa sila ang ating mga naging presidente, gumawa sila ng mga batas para sa korupsyon. Gumawa silang batas para sa mga land reform. Ayun lang. Sa tingin po ninyo, ano ang epekto ng ikatlong Republika sa ating buhay ngayon? Mas magandang, medyo gumanda na rin ang ating buhay ng mga panahon na yun na naging presidente na sila Alsaysay, sila Rojas. Sumama lang ang ating uli yung buhay natin yung pumasok na si Ferdinand Marcos na tinayo niya ang martial law, doon nagkahirap-hirap ang bansa. Kung dumama ang korupsyon, dumami tayo na. Ngayon naman, kasama na natin si Lola. Ano ang mga suliraning kinaharap ng mga pangulo ng ikatlong Republika? Ang problema, ito, hinaharap, ang suliranin ng kahirapan, katiwalian, revolusyon at pang-ekonomiya at pag-unlad at problema. Yung mga kinaharap nating problema, una-una na yung pagkasira ng mga gusali noon na pinagkukunan natin ng mga na ikinabubuhay ng mga tao. Nung nasira yun, nahirapan ng mga tao na mabigyan pagkain, dahil nasira ng digmaan. Ang mga tao nagtatanim na lang ng kamote, ng mais. Yun na lang madalas nilang kainin kasi mahirap ang buhay. Mga tao, dito. Ano po ang naging buhay niyo noong pagkatapos ng panahon iyon? Mahirap kasi wala kang makain. Saan ka pupunta para makakain ka. Basta mahirap ang buhay nun. Yung dahil walang makain, dahil kung nabomba na yung mga pananim nasira, kaya panibagong pagsisipin namin para makakain. Ba kayong magkwento nung mangyayaring iyon? Pwede naman. Sabi ng nanay ko, noong araw daw, nung panahon na yun, yung mga tao, pag sila'y pag sila'y lumalabas, takot na takot sila kasi meron ng bobomba. Nagtatago sila sa ilalim ng lupa pag sila'y lumalabas. Tatago sila pagka sila'y nakakarinig ng mga taong yung mga taong Lola, ano ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya na kinaharap ng Pilipinas matapos makamit ang kalayaan noong 1940s? Walang maibigay na tulong ang gobyerno, wala kang makuhang tulong sa gobyerno kasi nga sa dami na napinsala,
kulang ang kanilang binibigay na tulong sa mga tao. Ng iba't ibang pangulo ng ikatlong republika ng sa pagtaguyod ng demokrasya sa bansa. Ang naitulong nila, yung gumawa sila ng mga batas para tayo yung mga batas na susundin para makabangon ang ating bansa sa kahirapan. Wala pong ano na.